Isa pong pinagpalang umaga sa buhay ng bawat isa po sa atin. Higit sa pangalan po ng ating Diyos na buhay. Ngayon pong umagang ito ay magsisimula na po tayo ng ating devotion. At ito po ay ginaganap sa lugar po ng Door of Faith, Bay, Laguna. Po under po ng District 6 sa pangunguna po ni Pastora Cheryl Manansala. Purihin po ang Panginoon at ngayong umagang ito ay tayo po ay mag-aaral ng kanya pong mga salita. Pero po bago ang lahat, atin po munang awitan, pasalamatan at dakilain ng ating Diyos. Hallelujah! Purihin kayo, O Diyos, luwalhatiin kayo sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa inyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tayo po umawit sa ating Panginoon. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw, ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sakana sa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila, katapatay dakila. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw, ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sakana sa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila, katapatay dakila. Hallelujah! Salamat po sa inyo, Panginoon. Tunay nga ang katapatan ninyo, O Diyos. Dakilaan ninyo, ang pag-ibig ninyo, O Diyos, ay hindi nagmamaliw sa buhay ng bawat isa po sa amin. Panginoon, ngayon pong umagang ito, sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, patuloy nyo nga po kaming samahan, tulungan at katagpuin nyo po kami, naman ang aming mga sitwasyon sa mga oras na ito, Lord. Abutin kami ng inyong mapagpalang mga salita, ng encouragement, kalakasan po ito sa aming buhay pananampalataya at pagsunod po sa inyo. Marami pong salamat, magpakahal po kayo at madakila. Kayo lamang po ang maparangalan ngayong umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Purihin po ang pangalan ng ating Diyos na buhay ngayon pong umagang ito at kagaya po ng ating nasa ating post, ano po ang ating pag-uusapan ay pag-aaralan ay matatagpuan po sa aklat po ng Roma. Ang kabanata po ay 8, ang talata po ay 37 hanggang 39. Sa Romans chapter 8 verses 37 to 39. Ito po ang sinasabi po ng salita po ng Diyos. Hindi sa lahat ng mga ito tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig,
Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Purihin po ang pagkabasa ng salita po ng Diyos. Ang title po ng ating pag-uusapan ay We are victors, we are more than conquerors. Tayo ay nagtagumpay at tayo ay higit sa mananagumpay. So nakita natin dito kung paanong dineklara na tayo ay higit pa sa mananagumpay sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na siyang nagmamahal sa atin. So, ang tagumpay ay hindi natin pwedeng sabihin nagtagumpay tayo nang tayo ay walang pinagtagumpayan. Ibig sabihin kasi ng conquer ay may pinagtagumpayan ka. Hindi mo pwedeng sabihin na ako mananagumpay ako, pero wala kang ginawa. Wala kang pinagtagumpayan. So, mahirap sabihin na isa kang mananagumpay kung wala ka namang pinagtagumpayan. So, ngayong umagang ito, pag-uusapan po natin ang patungkol sa tagumpay. Tayo mga Kristiyano, ang salita ng Diyos na ito ay ibinigay sa atin ng mga sumusunod, nananampalataya at naglilingkod sa Panginoon. The moment na tayo ay sumunod sa Diyos, ay naka-design na tayo or nakatadhana na tayo ay magtagumpay. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon. Tayo mga Kristiyano, tayo ay nagtatagumpay. Amen? So may mga ilang puntos po tayo na pag-uusapan sa umagang ito. At ang unang puntos po ay, our victory comes through Christ. Ang tagumpay natin ay nagmumula sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, being more than conquerors, kasi sinabi na higit sa mananagumpay. Iba kasing nagtagumpay sa higit sa mananagumpay. So kapag nagtagumpay ka, tagumpay ka. Pero kapag higit pa, sa mananagumpay, hindi tawag dito, talagang tagumpay na tagumpay ka. Pero hindi ibig sabihin na we are more than conquerors ay does not mean na hindi na tayo haharap sa mga problema at mga pagsubok. Ay mananagumpay na ako, nagtagumpay na ako eh. Ibig sabihin, hindi na ako haharap sa mga problema at pagsubok, hindi po ganoon. So ang higit sa mananagumpay ay araw-araw talagang may pinagtatagumpayan ka. Tagumpay ka na, pero may pinagtatagumpayan ka pa rin. So sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang ibig sabihin nito, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, kahit na may pagsubok ay hindi tayo matitinag, o hindi tayo babagsak, o hindi tayo magpapatalo. Kasi nga bakit? Tayo ay higit na sa mananagumpay eh. Kapag ang isang tao ay higit sa mananagumpay, isa lang ang patutunguhan niya, tagumpay pa rin. Kasi bakit? Kahit na may pagsubok, may suliranin, hindi ka matitinag kasi nga, kasama natin ang Panginoon. Ang Panginoon ang siyang magtatagumpay sa atin, ang maglilid sa atin patungo sa katagumpayan. So, at naniniwala tayo na ang mga problema at mga pagsubok na ating pinagdadaanan, hindi yan yung makapagpapahina sa atin, hindi yan yung makapagbabagsak sa atin, sapagkat alam natin na, kagaya nga ng sinabi ko, na kapag kasama natin ng Diyos, ay hindi tayo matatalo. Hindi tayo susuko, hindi tayo matatalo ng mga pagsubok. So, alam natin na ang Panginoong Jesus ay, Jesus has already won the ultimate victory over sin and death. So, alam natin na ang ating Panginoong Jesus, pinagtagumpayan niya yung pinakamahirap na tagumpay na mahirap marating. Yung buhay at yung kamatayan. Yung sin and death. So, nakita natin kung paanong yung mga bagay na mahirap mapagtagumpayan, ay napagtagumpayan ng Panginoong Hesus. At dahil dito, ay nakapagtatagumpay din po tayo. Yung kasalanan na noon ay minana pa natin, ay pinagtagumpay ng Panginoon. Sa pamamagitan ng dugong dumanak, sa krus ng Kalbaryo, ay
Napagtagumpayan natin ito. Napagtagumpayan ng Panginoong Hesus at dito naman tayo pinagtatagumpay. Sa kasalanan, at doon sa kamatayan at kapahamakan na dapat nating patunguhan dahil nga tayo ay makasalanan. Dahil ang patutunguhan dapat natin ay kapahamakan. Pero dahil ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang buhay, ng kanyang dugo na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo, pinagtagumpayan niya yung kasalanan at yung kamatayan. So mula doon sa kasalanan, binigyan tayo ng kaligtasan, at mula doon sa tiyak na kapahamakan, binigyan naman tayo ng buhay na walang hanggan. So doon tayo, pinagtatagumpay. At yun yung ultimate victory na pinagtagumpayan ng Panginoong Hesus at mapagtatagumpayan din natin. Kasi dito tayo i-design ng Lord na tayo ay higit pa sa mananagumpay. So sabi dito, we fight from a possession of victory, not for victory. So tayo, katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, we are designed or destined to be a conqueror. Tayo ay dinesign na ng Diyos na magtagumpay. So ibig sabihin, hindi na sa tagumpay yung ating ini-aim. Hindi na tagumpay kasi para sa atin ang tagumpay. Ang hinahanap natin yung position doon sa tagumpay na inilaan ng Diyos para sa atin. So ibig sabihin, ang nilalabanan na natin dito, yung posisyon natin, yung pangalan na ibinigay ng Diyos sa atin, yung katagumpayan, yung mananagumpay. So, ang kinakailangan nating paglabanan ay yung posisyon na ibinigay ng Diyos. Yung pangalan na ibinigay ng Diyos sa atin na higit tayo, sa mananagumpay. So, kasi ang victory, ang katagumpayan ay inilaan na talaga ng Diyos, para sa buhay ng bawat isa po sa atin. So sabi dito, our strength comes from Christ, not from ourselves. Yung kalakasan, ay nagmumula sa Panginoong Hesus, hindi sa ating mga sarili. Alam niyo po, ang katagumpayan, lagi nating iisipin, the more na tayo ay pinagtatagumpay ng Diyos, the more naman na binibigay natin yung credit sa Panginoong Hesus. Kasi hindi tayo makapagtatagumpay o mararating yung sitwasyon natin sa mga oras na ito kung hindi dahil sa Panginoong Hesus. Marami kasi na nagtatagumpay ay nakakalimutan na ibigay yung kaluwalhatian at karangalan sa Diyos. Naakala nila nagtagumpay sila by their own strength. Doon sa kanilang kaalaman, sa kanilang katalinuhan, sa kanilang kakayanan. Pero ang totoo, lahat ng bagay ay napagtatagumpayan natin. Sabi nga dito, our victory comes through Christ. Yung tagumpay na meron tayo ay mula sa Diyos, mula sa Panginoong Hesus. Hindi sa ating karunungan, kalakasan, kaalaman, katalinuhan, talento, o ano pa mang mga bagay na pwede nating maipagmalaki. Sapagkat ang kalakasan natin at tagumpay natin, ay mula sa Panginoong Hesus at hindi sa ating sarili, na hindi dapat nating ipagmalaki. Kaya, the more na nagtatagumpay tayo, the more na ibinibigay natin yung right credit, sa Panginoong Hesus, yung kaluwalhatian at karangalan. Amen? So, sabi dito sa 1 Corinthians, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Salamat sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, ang tagumpay ay hindi nanggaling sa atin, kung hindi kalooban ng Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Na tayo ay magtagumpay. Amen? Sa pangalawang bagay po, mabilis lamang po itong ating pag-uusapan. Victors face battles but do not surrender. Ang mananagumpay ay humaharap sa mga pagsubok, sa mga digmaan, sa mga suliranin, pero hindi sumusuko. May nakita na ba kayo na ang sundalo kasi, alam niyo po ang sundalo, matagal yung training na ginagawa nila. Kung may sundalo man na nanonood sa mga oras na ito. So, alam nila yung hirap ng training sa pagiging sundalo. At hindi ka magte-train ng napakahirap, hindi ka magpapakapagod, hindi ka maglalaan ng buong lakas mo, ng buong buhay mo, o magkukumit ng buong buhay mo sa pagkasundalo kung susuko ka lang sa labanan. Kaya sila nagte-train, kaya sila nagsusumigasig na mapalakas yung kanilang katawan, na matrain sila doon sa kanilang sa dapat nilang So matrain talaga sila sa pagiging sundalo. Hindi nila ginagawa yung mga yon para lang kapag nandiyan na yung digmaan, sumuko na sila. Sila ay tumigil, sila ay sumurrender. Hindi po.
lahat ng ginagawa nilang pagte-training, ginagawa nila yung para magtagumpay. So, alam niyo po, ang mananagumpay, kagaya ng sinabi ko po sa inyo kanina, hindi siya magtatagumpay nang walang pinagtatagumpayan. Ano po? So, hindi dapat tayo, kagaya ng sinabi dito, tayo ay humaharap sa mga battles, pero dapat hindi tayo sumusuko. Ano po? So, every believer, tayo, mga mananampalataya, nakaka-encounter tayo ng mga challenges, ng temptations, ng disappointment, and spiritual battles. Pero hindi ibig sabihin noon, ano po, ay hindi na tayo magtatagumpay, o hindi ibig sabihin noon, hindi na tayo higit sa mananagumpay. Ano po? Ang ibig sabihin noon ay dapat hindi tayo sumusuko. Victory is not the absence of struggles. Ano po, ang tagumpay ay hindi ibig sabihin na tagumpay na tayo. Wala nang pagsubok, wala nang mga problema, wala nang mga suliranin. Lalo nga dumadami yung mga yan eh. Ano po, pag nakikita ng kaaway na nagtatagumpay tayo, lalong dumadami at mas lumalala yung mga pinagdadaanan natin. Pero ang response doon ay hindi pagsuko, hindi surrender, hindi retreat. Sabi nga ng mga sundalo, no surrender, no retreat. Hindi 'yun eh. Hindi dapat tayo sumusuko, hindi dapat tayo nagpapatalo, hindi dapat tayo nagtitinag. So, hindi dapat ang maging kaisipan natin, yan, mali pala. Dapat ang maging kaisipan natin katulad ng mga sundalo. Kasi ang kaisipan nila, no surrender, no retreat. Hanggat kaya nilang lumaban, lalaban sila. Ano po? So, yung mga spiritual battles, yung temptation, yung challenges and disappointments, talagang nararanasan natin yan. Normal na nararanasan ng tao. At napagdadaanan talaga natin. Pero ang maging response natin ay dapat ay no surrender, no retreat. Ano po? Hindi dapat tayo sumusuko. Sabi dito, faith keeps us moving forward even when circumstances are difficult. Ang pananampalataya ang siyang nagpupush sa atin, nagtutulak sa atin para tayo ay mag-move forward, tayo ay magpatuloy, ano po, sa kabila ng pinakamahihirap na sitwasyon, ano po, na ating napagdadaanan. Alam niyo po, yung mga struggles, yung trials na ating pinagdadaanan, ginagamit po ng Lord yan eh. Ano po? Para ma-strengthen, ano po, yung ating character and yung ating faith. Hinuhubog talaga yung character natin unang-una. So bilang mga mananampalataya ng Panginoon, kapag ba tayo ay dumanas ng pagsubok, kasi ang problema at pagsubok nandyan yan eh. Ang tanong, paano tayo magre-response doon sa pagsubok at problema na nasa paligid natin? Ano po? Kasi given na eh, yung mga pagsubok at mga problema. So, susuko ba tayo? Ayaw na po ba tayo? Titigil na? O magpapatuloy tayo tungo doon sa tagumpay na inilaan ng Diyos para sa buhay ng bawat isa po sa atin? Alam niyo po, ang mga problema, sabi nga, sa James, pinatatatag yung ating pananampalataya. Sa James 1:2-4, pinatatatag yung ating pananampalataya. Hinuhubog yung ating character. Akala kasi natin, kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok, ng mga trials, at ng mga iba't ibang uri ng sitwasyon, akala natin puro paghihirap eh. Lord, bakit naman paghihirap yung binibigay nyo sa akin? Ang kaisipan natin, kapag nade-drain yung ating physical body, yung ating emotional, and sama mo na yung ating spiritual, kapag tayo nahihirapan sa mga sitwasyon, lagi ang nasa isip natin, Lord, bakit naman binigay niyo sa akin itong paghihirap na ito? Bakit naman ibinigay niyo sa akin itong pagsubok na ito? Yun lagi yung nasa kaisipan natin eh. Pero alam niyo po ba, minsan yung mga paghihirap, at yung mga pagsubok natin na pinagdadaan, madalas pagtuturo ng Diyos. So, nakikita lang natin as paghihirap kasi nga naghihirap tayo dun sa sitwasyon. Pero ang totoo, lahat ng bagay na iyan ay pagtuturo ng Panginoon para sa atin. Sabihin naman natin, Lord, grabe naman pagtuturo yan. Kung dun tayo matututo kung dun tayo mahuhubog at dun lalago yung ating pananampalataya, bakit hindi ibibigay ng Diyos yun para mas maging malago tayo doon sa pananampalataya natin sa Kanya, sa relasyon natin sa Panginoong Yesus. Kaya, alam niyo po, yung mga trials na yan, yung mga pagsubok, yung mga battles na ating hinaharap, ine-strengthen po niyan, or pinalalakas yung ating character at yung ating faith.
Ano po, kaya ang magiging response talaga natin sa mga bagay na yan ay magpatuloy tayo. No surrender, no retreat. Amen po. So, ang mananampalataya, tayo mga mananampalataya, hindi tayo ligtas sa pagsubok. Ano po, hindi naman sinabi ng Diyos na kapag sumunod kayo sa akin, wala nang pagsubok. Na kapag sumunod kayo sa akin, wala nang problema. Sabi nga ng Panginoon yung mga pagsubok na yan nagbibigay sa atin ng kalakasan, pinatatatag yung ating pananampalataya. Ano po? So kung mababasa natin ang Bible, puro encouragement tungkol sa mga pagsubok at mga trials sa pinagdadaanan po natin. So ibig sabihin, given na yung mga pagsubok, pero ang kailangan natin gawin ay sa pamamagitan ng Diyos, ano po, at ng Panginoong Jesus ay talagang i-aim talaga natin yung tagumpay na nagmumula sa kanila. Sa Panginoong Jesus. Amen? Sa pangatlong bagay na po tayo. Ay, pangatlo. So, sabi po dito, ano po, nothing can separate us from the love of God. Tama ba? Pangatlo po, we are more than conquerors because God turns trials into triumphs. Tayo ay higit sa mananagumpay sapagkat ang Panginoon, ang Diyos, yung ating mga pagsubok ay ginagawa niyang pagtatagumpay. Ano po? Sabi dito, a conqueror wins a battle. Ang mananagumpay, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ay may pinagtatagumpayan niya na battle. Ano po? Ang tao na higit pa sa mananagumpay tayo, na higit pa sa mananagumpay ay na-experience natin, yung God's ability to bring good even in hardship. Nararanasan natin yung kapangyarihan ng Diyos, para makita natin na sa kabila ng mga paghihirap nating pinagdadaanan, may magandang plano pala, ang Panginoon. So, what the enemy intends for harm, God can use for good. Anumang bagay na inintend ng kaaway na masama, na makasasama para sa atin, ay ginagamit naman ng Diyos para makita natin yung kanyang kapangyarihan. Alam niyo po kung pag-uusapan natin yung aklat ng Job, alam naman po natin ito napakasikat na talata o kwento sa Biblia, yung buhay ni Job. Kung saan nagkaroon ng conversation between Satan and God, na kaya lang daw nagtatapat si Job at sumusunod sa Diyos ay dahil may mga pagpapala siyang nararanasan. May mga maganda yung kanyang sitwasyon. Kaya pinahintulutan ng Diyos na subukin itong si Job. At nakita natin dito kung paano yung paghihirap na naranasan niya. Nawala yung kanyang mga anak, nawala yung kanyang yaman, kanyang mga ari-arian. Nagkasakit siya. Yung mga kaibigan niya ay, imbis na siya i-encourage, ay nade-discourage pa siya. Yung kanyang asawa, na nagsabi na sumpain na yung kanyang Diyos nang siya ay mamatay na. So, sobrang dami ng kanyang mga pinagdaanan Pero after the trials, nakita natin yung triumph, na binigay ng Diyos sa buhay ni Job. Nakita natin yung tagumpay. So, yung mga ginagawa ng kaaway na akala natin ine-intend to harm us, inaadya na tayo ay masaktan, o tayo ay mapahamak, yan naman yung ginagamit ng Diyos para makita natin yung kabutihan niya. Makita natin yung kakayanan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. So yung mga testimony natin, kaya napakahalaga ng mga testimony natin. So yung mga yan ay nagmumula doon sa greatest trials na pinagdaanan natin. Na masasabi talaga natin, pinagtagumpay talaga tayo ng Panginoon. Na hindi talaga sa lakas natin, sa karunungan na meron tayo, sa kakayanan na meron tayo, kundi dahil sa Panginoon. So, alam natin na yung grace ng Panginoon ay sufficient sa bawat sitwasyon na atin pong pinagdadaanan. So, may mga pagkakataon na akala natin kapag sobrang bigat yung pinagdadaanan natin at akala natin ay para sa ikapapahamak natin, nararamdaman natin o naiisip natin minsan na akala natin pinabayaan tayo ng Diyos. Pero alam niya po lahat ng bagay at sitwasyon na yan. Nakikita po ng Panginoon yan. At alam niya kung paano po yan susolusyonan. At ang paraan, paano po natin ito mapagtatagumpayan. Minsan lang kasi, kapag dumadaan tayo ng pagsubok at problema, imbis na papalapit sa Diyos, ang ginagawa natin, papalayo. Kaya nahihirapan tayo, mas lalo tayong nahihirapan na magtagumpay. So, kinakailangan natin gawin
doon tayo lumapit sa may solusyon. Doon sa alam ng Diyos yung solusyon At alam natin na siya lang yung makapagbibigay sa atin ng tagumpay. Amen po. So, sabi nga sa Romans 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kayang gamitin ng Diyos yung mga paghihirap natin, at yung mga sitwasyon na meron tayo upang magdala ng kabutihan at kaluwalhatian sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Sunod po na points, medyo na pala tayo, sabi po dito, nothing can separate us from God's love. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. The foundation of our victory is God's unfailing love. Yung foundation ng ating tagumpay ay mula sa pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. Kasi kung hindi nagbigay ang example ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus, kung hindi ipinakita na nagtagumpay ang Panginoong Jesus, ay hindi rin tayo magtatagumpay. Kung hindi napagtagumpayan ng Panginoong Jesus yung kasalanan at kamatayan, mahihirapan din tayong magtagumpay. So, bakit unfailing love yung ating foundation? Because doon sa krus ng Kalbaryo, doon natin nakita na talagang yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagmamaliw. Walang hanggan. So, makikita natin dito, yung mga sitwasyon ay pabago-bago, pero isa ang tiyak, ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at hindi magmamaliw sa buhay ng bawat isa po sa atin. So, yung failure, yung fear, yung loss and persecution cannot separate us from Him. Hindi yun makapaglalayo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ibig sabihin nakakaranas tayo ng pagsubok, ng pagbagsak, ng persecution. Hindi ibig sabihin nun ay hindi na tayo mahal ng Diyos. Hindi po. Ang mga bagay na yan ay hindi makapaglalayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat higit pa dyan yung pinagtagumpayan ng Panginoong Jesus. So, sabi dito, our confidence comes from knowing we belong to God. Yung ating confidence, yung ating lakas ng loob para masabing higit tayo sa mananagumpay o kaya nating magtagumpay ay dahil alam natin kung kanino tayo at kung sino yung nasa sa atin. Alam niyo po, tayo kasi may pangalan tayong dala-dala At yun yung pangalan ng ating Diyos Ama sa langit. Ang Diyos. Kaya tayo nagtatagumpay ay hindi dahil kung sino tayo, kung din dahil sino yung nasa sa atin. Ang Panginoong Jesus. Kung sino yung nasa sa atin ng Diyos, ang Panginoong Jesus at ang banal na Espiritu. Kaya tayo nakapagtatagumpay ay dahil sa kanila. Sa kapangyarihan ng Diyos, sa pagliligtas ng Panginoong Jesus at sa pagkilos ng banal na Espiritu. So, kaya tayo ay nakapagtatagumpay. Kagaya nga ng binasa natin kanina, wala makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kahit kamatayan man yan, o kataasan man, kalaliman man. So, ang tagumpay, sabi dito, ang ating tagumpay ay nakasalig sa hindi pa bago-bagong pag-ibig ng Diyos. Sa hindi pa bago-bagong pag-ibig ng Diyos. Kung ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nagbabago, hindi ko pagtatagumpayan yan, nagkasala yan hindi ko yan bibigyan ng katagumpayan kasi ganito yung ginawa niyan kung gano'n ang pag-ibig ng Diyos sa atin, matagal na tayong talunan. Pero dahil ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili, hindi nagmamaliw, hindi nagkukulang, nakapagtatagumpay tayo. Doon nakasalig yung tagumpay na ating, yung tagumpay natin. Sa huling bagay po, medyo mahaba na, huli na po ito, sabi po dito ay live like a victor. Mamuhay tayo ng kagaya ng isang mananagumpay. So sabi dito, because we are more than conquerors, walk in faith, not fear. Lumakad tayo sa pananampalataya, hindi sa takot. Binigyan tayo ng Diyos ng katapangan at hindi ng kaduwagan. Kinakailangan ay sa lahat ng pagkakataon, lumakad tayo sa pananampalataya at hindi sa takot. Lord, kasi ganito yung sitwasyon Ang hirap nakakatakot Kasi hindi ko alam kung saan ako tutungo, Lord
kasi nga, tayo, mga tao, akala, ang alam lang natin, susunod lang tayo kapag nakikita natin maganda yung sitwasyon eh. Pero kung pinagkakatiwala natin yung ating unknown future to unknown God, ay talagang hindi tayo matatakot, na lumakad sa pananampalataya. Lalo tayong magpapatuloy kasi alam natin yung kakayanan at kapangyarihan ng Panginoon kapag tayo ay lumakad sa pananampalataya. Sabi po dito sa sunod, pray with confidence. Tayo ay manalangin ng may tawag dito. Ano ba sa Tagalog ang confidence? So, manalangin tayo ng may confidence na talagang alam natin na ang Diyos ay tutugon, na ang Diyos ay in control sa lahat ng bagay. Alam niyo po, kapag tayo nananalangin sa Diyos, hindi naman tayo nananalangin dahil gusto natin na, mali kasi tayo minsan minsan tayo ay nananalangin dahil gustong natin na dinggin ng Diyos yung prayer po natin. Pero kasi dapat ang prayer natin, Lord, kung will nyo to, ibibigay nyo. Pero kung hindi, alam ko may mas maganda kayong plano. Kasi minsan tayo mga Kristiyano, ang prayer lang natin, Lord, ibigay nyo to sa akin. Lord, ibigay nyo yung ganyan. Lord, ibigay nyo yung ganito, yung mga bagay na hinihingi ko. Pero ang totoo, dapat ang prayer natin ay kung ano ang kalooban niya. Pray with confidence na kahit dinggin ng Diyos yung panalangin natin o may mas maganda siyang plano kaya hindi dininig ng Diyos yung panalangin natin, ay talagang nakapagpapatuloy pa rin tayo. May confidence tayo kasi alam natin na in control ang Panginoon. Amen po? Pangatlo ay stand firm in God's Word. Tayo ay matatag na tumayo doon sa salita ng Diyos. Panghawakan talaga natin yung salita ng Panginoon. Kasi napakahalaga. Sa pagtatagumpay, mahalaga na may pinangahawakan tayo. Amen po? So, mahirap magtagumpay nang wala kang pinangahawakan. So, kung may pinangahawakan kang salita ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan, higit kayo sa mananagumpay, lahat, sabi ni Apostol Pablo, lahat ng bagay ay magagawa ko sa lakas na kaloob ng Panginoong Hesus. Kung may mga pinangahawakan tayong salita ng Diyos, ay talagang magtatagumpay tayo. Kasi meron tayong pinangahawakan eh. So, stand firm in God's Word. At sunod po, encourage others with your testimony. Yung mga testimony natin, nagagamit natin yan para ma-encourage din naman yung ibang mga non-believers, na sila ay kumilala, at maranasan nila yung pag-ibig ng Diyos, at panglima ay keep your eyes on Christ. So talagang yung paningin natin, i-fix lang natin sa Panginoong Hesus. Kasi kapag tayo ay na-distract, sometimes kasi na tayo ng mga distraction sa paligid. Nahihirapan talaga tayong magtagumpay. So, slow down yung ating slow down yung ating tawag dito, pagtatagumpay. Imbis na nagtagumpay ka na, ay nandun ka pa rin. Nasa journey ka pa rin. So, huwag tayong magpa-distract doon sa mga bagay na nilalagay ng kaaway para hindi natin makuha yung tagumpay na nagmumula sa Panginoong Hesus. Sabi dito, sa 1 John 5 verse 4, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan ng ating pananampalataya. Kaya napakahalaga, na yung ating pananampalataya, yung buhay na pananampalataya, ay buhay na may tagumpay kay Kristo. Yung buhay na pananampalataya, ay buhay na may tagumpay kay Kristo. So, alam natin na tayo ay higit pa sa mananagumpay. We are more than conquerors because God is with us, works through us, and love us unconditionally. Tayo ay higit sa mananagumpay sapagkat ang Diyos ay nasa atin, gumagawa para sa atin, at nagmamahal ng hindi nagmamaliw. So, no battle is greater than the one who fights for us. Walang sitwasyon na masigit pa sa Panginoong Hesus o sa Diyos na siyang lumalaban para sa atin. Kaya kung gusto po nating magtagumpay, tayo mga sundalo ni Kristo, tayong mga tagapaglingkod niya, ano dapat yung ating suotin lagi? Yung armor of God. Kapag may armor of God tayo, hindi tayo mahihirapan, na tayo ay magtagumpay. Kapag yung belt of truth ay suot-suot natin, yung breastplate of righteousness, yung shoes of the gospel of peace, yung shield of faith,
yung helmet of salvation, yung sword of the Spirit. At kapag may prayer tayo, kapag lahat ng yan, araw-araw nating suot, mahihirapan ang kaaway na tayo ay atakihin. Mahihirapan ang kaaway na tayo ay pabagsakin. Tayo mga sundalo ni Kristo, kailangan laging suot-suot natin yan eh. Kasi yan yung ating magiging baluti, yung ating sanggalang laban sa pakana ng mga kaaway. Ng kaaway. So, kasi ang kaaway natin, hindi natin nakikita, hindi visible. Yung schemes of the enemy ay talagang matitindi. 24/7 silang nakaabang para tayo ay item, tayo ay magkasala, tayo ay bumagsak. Pero dahil tayo mananampalataya na laging handa, na vigilant, ay talagang mahihirapan ng kaaway na tayo ay na tayo ay pabagsakin. Kaya purihin ang dakilang pangalan ng ating Diyos na buhay. Sa umagang ito, tayo ay dineclare. We are destined. We are designed to be a victors or to be a conquerors. Ay talagang natin, tayuan natin yung pangalan natin. Tayo ay higit pa sa mananagumpay. Sabi ng sundalo, no surrender, no retreat. Talagang tayo ay lalaban tungo doon sa tagumpay, doon sa possession for victory. Amen po. Kaya purihin ang Diyos, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat. Sa umagang ito, sa mga salita po ninyo na nahayag sa amin pong kalagitnaan, patuloy o Diyos na kami ay higit sa mananagumpay. Kung meron man kaming mga bagay na mahirap ang mapagtagumpayan, tulungan nyo kami, Lord, na ito ay mapagtagumpayan sa tulong at biyaya po ninyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at sa mga nakinig, Panginoon, ng inyong mga salita, tuloy silang pagpalain, Lord, ang bawat isa po sa amin, sa lahat ng aming gagawin, sa umagang ito hanggang sa buong maghapon. Lord, ingatan nyo kami, magme-ministry, Lord, papasok sa school, sa trabaho. Lord, ingatan nyo po ang bawat isa po sa amin. At sa araw ng bukas, idakon nyo kaming muli sa gawain ito at maranasan ang kalakasan sa pamamagitan ng inyo pong mga salita. Salamat po, Lord. Pinupuri namin kayo, dinadakila at nasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri, pagpapala po sa bawat isa po sa atin.